Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Sa gabing ito ng ating pagdiriwang ng banal na misa, ang una sa lahat, ang banal na misa ay nagpapagaling ang katawan at dugo ng ating Poong Jesus Nazareno na ating kinakain at ang pagbibiyaya ng kalusugan at kagalingan. Sa gabing ito, pasalamatan natin ang Poong Jesus Nazareno sa patuloy na pagbibiyaya ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang kagalingan ng mga nananalig kailanman. Dinggin mo ang aming pakiusap para sa mga may karamdaman, naming inihihinging tulungan mo at kaawaan upang sa pagbabalik ng kanilang kagalingan, ikaw ay mapasalamatan sa pagtitipon ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, unang araw ng 7 buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem, sa liwasang bayang nasa makapasok ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, anupat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita.
Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya't sinabi nila, "Huwag kayong umiyak." Wika pa nila, "Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo." Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, "Walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kapudi at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino, sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tungtuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal-tamis. Kahit anong pulot ito, na dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayong lahat. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila,
Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipon lahat. Mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo ngayong narinig, sa ebanghelyo ni San Lucas, kung paano sinugo ng ating pong Jesus Nazareno ang 72 disipulo. Magkapares, dala-dalawa, na ipangalat ang mabuting balita na ang kaharian ng Diyos ay naririyan na. Inihanda ng mahal na pong Senyor Jesus Nazareno sa mga kakaharapin nilang mga kahirapan at pagsubok at sinusugo silang mga tupang maamo sa kaharapan ng anumang mga panganib. At higit sa lahat ang pagsasabuhay, ang pamamaraan na kung paano ang 72 disipulo ay magsasagawa ng pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. At sa kanilang paglalakbay patungo sa iba't ibang mga paroroonan nila ay binili na ng Panginoong Jesus Nazareno na kung saan, kung sila'y tutungos sa tahanan, na kung sila'y tatanggapin, ay mag-iwan ng kapayapaan sa tahanang iyon. At doon sa mga tatanggi, ay kanilang ipagpag ang kanilang mga sandalyas upang ang abong kumapit sa kanila ay maiwan sa lugar na kung saan sila'y tinanggihan. Idulot, anuman ang ipakain sa kanila ay kanilang tanggapin at anumang inumin bilang tanda na ito'y karapatang tumanggap ng kanyang upa. At sinabi rin po ng Poong Jesus Nazareno, huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, iyon ang habilin ng Poong Jesus Nazareno.
kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ano po ang kaugnayan ng ating ebanghelyo sa ating panahon, ngayon at dito? Ano ang taglay ng bawat isa sa atin? Ano ang bisa ng binyag, ang sakramento ng binyag na ating tinanggap? Bawat araw po ng ating buhay tayo rin ay tinatawagan na maging tulad ng 72 disipulo. Tayo rin ay inaasahan na magtiwala sa Diyos na ipagkakaloob ang lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo rin ay sinusugo upang magbahagi ng karanasan ng pagiging saksi sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, hindi lamang ang 72 sa ating narinig ngayon, kundi sa bawat isa po sa atin ngayong gabi, na ang bawat isa po sa atin na magtaglay ng ang pinakamahalagang pagnanais ng Poong Jesus Nazareno sa atin, na tayo ay maging halimbawa't saksi ng pag-ibig ng Diyos tulad ng ginawa ng 72. Na sa ating pagharap sa buhay araw-araw, ay may paglilingkod din tayong dapat gawin sa ating kapwa. Pagmamalasakit sa mga may sakit, pagpapagaling sa mga may sakit, pagbibigay ng palubag, loob, tagapaghatid ng pagkain sa mga taong nagugutom, tagabigay ng pamatid uhaw sa mga nauuhaw. Isang gawain ng 72 tumungo at tumugon sa tawag ng Poong Jesus Nazareno. Kaya nga po, hindi lamang sa kasaysayan ang narinig po natin ng mabuting balita po ngayon. Ito po'y isa ring nagiging isang kaparaanan ng isang Kristiyanong Katoliko, nananalig sa ating Poong Jesus Nazareno, nananalig na siya'y Diyos, nananalig na siya'y ating susundin bilang tayong tagasunod niya. Kaya bawat isa po sa atin ay may tungkulin bilang Kristiyano. Kung ang pag-ibig natin sa Diyos ay may tindi at magkaroon din ng pag-ibig sa ating kapwa. Ang pag-aatas po sa 72 disipulo ay nag-uugnay din sa ating kapanahunan ngayon sa bisa po ng sakramento ng binyag na ating tinanggap na paglingkuran natin ang Diyos, ang Poong Jesus Nazareno. Ito'y nagagawa natin lahat sapagkat tayo tumanggap ng sakramento ng kumpirmasyon, ng kumpil, bilang tanda na ang lakas ng Espiritu Santo ang siyang mag-uudyok sa atin, magbibigay lakas, loob, magbibigay lalim ng ating pananampalataya na tayo'y tumugon sa atas ng ating Poong Jesus Nazareno na maglingkod sa ating kapwa-tao. Ito po'y tanda bilang pagiging saksi po natin na tayo'y tunay na umiibig sa Diyos, tunay na naglilingkod sa Kanya, tunay na magiging tagasunod ng ating Poong Jesus Nazareno, na tayo'y matulad sa Kanya, tulad din ng 72 inatasan na kung saan ay isinakatuparan ang pagpapagaling ng mga may sakit, ang paghahayag tungkol sa paghahari ng Diyos ay dapat natin ring tinataglay sa ating buhay araw-araw. Hilingin po natin na huwag mawaglit sa atin na tayo patuloy na maglingkod sa Diyos sa pamamagitan din ng paglilingkod sa ating kapwa bilang mga saksi at patunay na ang dinadala natin sa ating buhay ay ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno na naglingkod, nagpagaling, nagpakain, nagpainom sa mga nauuhaw,
ang kanyang mismong katawan at dugo na maya-maya ay ating kakanin upang ito'y magpatuloy ng pagbibigay buhay sa atin ng kanyang katawan at dugo ay magpagaling sa anumang karamdaman ng ating buhay. Ang katawan at dugo ng ating Poong Jesus Nazareno na siyang magbibigay ng tunay na kahulugan ng ating pagsinta sa Kanya. Ng Kanyang katawan at dugo ay tunay na nagbibigay kaligtasan dahil sa pag-ibig niya sa atin. Magsitayo po tayong lahat at atin pong ihayag ang ating mga panalangin. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya naway maging mulat sa na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng Kaniyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bukasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga sa kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, O Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming ipinakikita sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupon lahat. Magsitayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng nangyayari sa aming buhay ay nasa iyong panukala. Kaya tanggapin mo ang mga alay namin at pithaya para sa mga kapatid naming sa sakit ay nagdaralita, upang sa kanilang ipinangangamba sila'y makalaya at magkamit ng kagalingang hangad nilang pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya ay aming tinanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo noong inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman, iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay na ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, sabay-sabay po tayong umawit. Hinihiling namin, kami adyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang tanging lakas na umaalalay sa aming kahinaan, kaya't ipamalas mo ang iyong pagtulong sa mga nasa karamdaman, upang sa iyong kagandahang loob, sila'y maging dapat magtaglay ng kagalingan para makapisan ng iyong banal na sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paggawad ng pagpapala sa langis. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Maibiging Diyos Ama, sinugo mo ang iyong anak na si Hesukristo upang ihatid ang iyong pagpapagaling sa mga may sakit. Dinggin mo ang aming panalangin na ang aming inihahain sa iyo ng may pananampalataya. Suguin mo ang Espiritu Santo na siyang tumutulong sa tao bilang kaibigan, puspusin nawa ng kanyang kapangyarihan itong langis na iyong nilikha para sa aming kapakanan. Nawa ang iyong pagpapala ay sumapit sa lahat ng mga papahiran ng langis na ito. Naway gumaling sila ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos Ama, para sa aming kapakanan, itong langis sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa bisa nitong pagpapahid ng banal na langis at alang-alang sa pag-ibig at awa sa iyo ng Panginoon, tulungan nawa kayo sa pamamagitan ng biyaya ng Espiritu Santo. Amen. Tinubos kayo ng Panginoon mula sa kasalanan, gawaran nawa kayo ng kagalingan, lakas at kaligtasan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga kapatid kumpari na naririto ngayon ay sabay-sabay po kaming magbibigay ng pagbabasbas. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Para
ay sa'yo, huwag nawang pababayang masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaang pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilo. Ako'y akayin sa daang matuwid, huwag nawang mahintulutang mabighani sa panandalian at huwag narilag. Ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilo. Sigwa sa aking kalooban, iyong masdan, pahupain ang bukso ng kalungkutan, yakapin ang buong higpit mong anak, nang mayakapin ang bayan mong ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilo. Oh Jesus, ilumin mo aking sugatang puso, ng aking kapwa kong kasim bigo.
iyong patamisin at hagkan ang sakit ng magningasang rikit. O Jesus, ilumin mo aking sugat ng puso. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bugha, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo
sa akin tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, uyayin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba. Gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Espiritu ng Panginoon.
Sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bigyang paningin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Amin na api at mga sinisig ay hahamuli sa mga inahin. Ipapayag ang pagsapit ngayon ng tanging pagliligtas ng Panginoon. Nasa akin ang Espiritu ng Panginoon.
pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan. Ang aking muog at ang gulang sa Diyos lamang mapapanata. Ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula. Ang aking pag-asa at kaligtasan. Niildi ko pa nanaligan, puso'y di ihiling sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatan. Ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula. Ang aking pag-asa at kaligtasan. Ika'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan. Inaakay sa luntiang pastulan, tupay hanap mo kung mawaglit man. Mapapanatan.
this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy. Joy of my Kaibigan, tantuin mong isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan, kung ang lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw.
kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan. Panginoon ng balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagal, aking pagiging awahin, bigat ng iyong pasanin ay aking pagagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mong isang paglalayag ang buhay. Maalo ng dagat at may kalaliman, kung may unos at may hanging di mo kayang paglabanan. O sa gabing kadiliman, ni tala ay walang tanglaw. Panginoon ng balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagal, aking pagiging awahin, bigat ng iyong pasanin ay aking pagagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin.
Lingapin mo at kahabagan. Anyaya mo'y lumapit sa'yo. Huwag magkubli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo'y hahanap sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan. Lingapin mo at kahabagan. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-sama ilayo mo ako. Ang sugo mong umiibig sa'yo. Kailan paman bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay hanggat hindi nahimlay sa puso mo.
husay, hindi ka man masinayan. Ang init mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman.
nahihimlay sa puso mo, dalisay hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Manahan ka, ang kulit ng iyong biyaya sa amin.